Baka isa ka sa mga taong nangarap din na maging mayaman o maging sagana ang buhay, lalong-lalo pagdating sa pinansyal. At minsan, naisip mo na rin ba na kapag ikaw ay umaman, ano-ano naman kaya ang gagawin mo sa buhay? Tulad ng nakikita natin sa mga taong matagumpay na sa buhay, nabibili na nila ang mga bagay na gusto nila, mga pagkain na gusto nila kainin, at hindi na nila pinoproblema ang pera. Wala naman sigurong tao na ayaw maging mayaman. Ibig kong sabihin, halos lahat tayo ang goal sa buhay ay maging successful o may financial freedom. Pero kung napapansin nyo, karamihan sa atin mahihirap pa rin. Ang salitang kahirapan kasi tulad din ito ng kayamanan na naipapamana ito mula sa ating magulang. Nakadepende kasi ito sa kanilang paniniwala at sa mga taong nakapaligid sa atin. Kung ang mga taong ito ay negatibang paniniwala patungkol sa usapang pera, at kung paano ang pagyaman ay malamang maa-adapt mo rin ito. At ang posible pang dahilan ay hindi tinuturo sa paaralan ang mga usaping ito patungkol sa pera at ang pamamaraan kung paano maging matagumpay ang isang tao. At hindi lang yan, alam natin marami pang dahilan kung bakit karamihan sa atin ay patuloy na naghihirap. Kaya naman sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 5 pinapaniwalaan ko na posibleng makaahon sa atin sa kahirapan. Basta siguraduhin mo lang na willing kang umako ng responsibilidad at tigilan mo na ang paninisi sa ibang tao, magulang, kaibigan at gobyerno. Ngayon, simulan mo nang baguhin ang iyong pananaw sa buhay. At sana sikapin mong makaabot ka sa huling part sa video na ito dahil yun ang pinaka-importante. Kaya kung handa ka na, umpisahan na natin ito. Number 1, kailangan magsakripisyo ka. Lahat ng sakripisyo, meron itong price. At huwag mong kalimutan ang salitang tagumpay, hindi ito kusang babagsak sa iyo dahil gusto mo lang ito. Kinakailangan gumawa ka muna ng mga malaking pagbabago sa iyong sarili at magsakripisyo. Isang magandang halimbawa nito ay ang kagustuhan mong magkapag-ipon ng pera, kailangan mong isakripisyo ang iyong bad spending habit at gawin mong priority ang pag-iipon. Isa pang halimbawa nito ay kung gusto mong makapagbawas ng timbang, kailangan mo rin isakripisyo ang pagkahilig mo sa mga pagkain na unhealthy na pagkain at umpisahan mong isama sa daily routine ang pag-ehersisyo at pagkain ng mga masustansyang pagkain. Mga halimbawa lang ang mga ito na kailangan mo talagang magsakripisyo sa isang bagay kung gusto mo talagang magbago ito. Kailangan mong tandaan kung gusto mong makalis sa kahirapan, may mga bagay na kailangan mong baguhin sa iyong sarili. Number 2, kailangan mong magdagdag ng skills. Tandaan mo kapag marami kang alam, marami ka ring opportunity. Pag maraming opportunity, may mataas ding chance na malaki ang kikitain mong pera dito. Lalong-lalo sa mga high profitable skills. Kaya isang dahilan ito kung bakit kailangan mo pang galingan at dagdagan pa ang iyong skills. Mga pamamaraan ito sa mga taong matagumpay na sa buhay. Palagi nilang hinahasaan kanilang kaalaman, palagi silang nagbabasa at patuloy nilang pinapalawak ang kanilang koneksyon sa iba pang mga matagumpay na tao para madagdagan pa at ma-improve ang kanilang mga skills. Kaya naman, kailangan i-apply mo rin ito sa iyong sarili. Kung gusto mong may magbago at maging quality ang iyong buhay at nang makalis ka na sa kahirapan. Kailangan mo rin magbago at patuloy na mag-improve. Pwede mo itong simulan sa pagbabasa ng mga libro na may kaugnayan sa iyong mga pangarap o mga libro na sinusulat ng mga taong matagumpay na sa buhay o pagpapanood ng mga video ng mga taong may tunay na napagdadaanan na sa totoong buhay para mas ma-improve pa ang iyong skills. Isang bagay lang ang kailangan mo dito, yung may willingness ka na matuto at tumanggap ng pagbabago. Maglaan ka ng panahon para dito dahil isang paraan ito para makaalis ka na sa kahirapan. Number 3, magdesisyon ka ngayon na hindi ka na maghihirap. Tandaan natin lahat ng mga nangyayari sa ating buhay ay nagmula ito sa ating mga desisyon. Halimbawa dito ay kung wala ka pang ipon hanggang ngayon, kahit sakto naman ang iyong kinikita, yan ay dahil sa desisyon mong gumastos ng gumastos, kaya wala ka talagang naiipon. Pero kung magdesisyon ka ngayon na titigilan mo na ang pagiging magastos at sisimulan mo na ang pag-iipon ng pera ngayon, malamang ito na ang simula ng malaking pagbabago ng iyong buhay. Dahil walang taong yumayaman o nagtatagumpay na ang kanyang desisyon at ugali ay katulad lamang ng mga taong puro gastos lang ang alam sa buhay. Alam nating lahat na maraming tao ang gustong yumaman pero hindi willing na baguhin ang kanilang buhay. Kaya patuloy pa rin silang naghihirap.
Kaya kung gusto mong iangat ang sarili mo sa kahirapan, magdesisyon ka ngayon at gumawa ng malinaw na goals. At sa pagdesisyon naman, sisikapin mong alamin kung ang resulta nito ay maganda o makakatulong ba sa iyo sa hinaharap para masigurado na makaalis ka na sa salitang kahirapan. Number 4, kailangan matuto ka sa tamang pagmanage ng pera. Isang dahilan ito kung bakit karamihan sa atin naghihirap pa rin hanggang sa ngayon dahil kulang ang kaalaman natin pagdating sa tamang pagmanage ng pera. Ang mga mayayaman o matagumpay na tao ay magaling sila pagdating sa pagmanage ng pera. Hindi naman ito inborn para sabihin natin na pinanganak talaga sila na magaling pagdating sa pera. Ang tamang pagmanage ng pera ay naaaral ito, kaya wala tayong dahilan para hindi ito matutunan. Ang ilan sa mga mayayaman ay hinahati sa tatlo ang kanilang pera. Ang una dito ay ang investment. Dito nakalagay ang kanilang assets para ito sa long term na pangangailangan at patuloy din nila itong dinadagdagan para mas lalo pa itong lumalaki. Ang ikalawa naman ay ang kanilang expenses. Ito yung mga kailangan sa pang-araw-araw tulad ng pagkain at iba pa para mairaos ang buong araw. Ang pangatlo ay ang savings. Dito nakalagay ang emergency fund, mga insurance at personal na pag-iipon para sa paghahanda ng mga darating pa na magagandang opportunity. Ang ganitong paraan ay subok na at epektibo. Kakibat na rin dito ang tamang pag-budget para maging aware ka sa mga pera na pumapasok sa bulsa mo at lumalabas. At mahalagang malaman mo rin kung magkano ang income mo, gastos at ipon. Ang ganitong pamamaraan ay napakahalaga at naniniwala ako na isang skill ito na dapat nating matutunan kung gusto nating makaalis na ng tuluyan sa mundo ng kahirapan. Bago natin ipagpatuloy ang huling part sa video na ito, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. At pasensya na po, ngayon lang tayo nakagawa ng video dahil hindi po maganda ang aking pakiramdam sa mga nakalipas na araw. Ulitin ko po, maraming salamat po sa inyong suporta. Number 5, sikapin yung magkaroon ng negosyo. Oo, negosyo, tama ang pagkarinig nyo. Kahit nasabihin natin na hindi madali ang pagkakaroon ng sariling negosyo. Pero kailangan mong gumawa pa rin ng paraan para magkaroon nito. Tandaan natin, hindi natin kayang habang buhay tayo magtatrabaho na lang. Darating at darating talaga na magre-retiro tayo, hihina ang pangangatawan natin, tatanda tayo. Ulitin ko, hindi madali ang pagkakaroon ng negosyo. Dahil bukod sa riske ito, kailangan din ito ng kapital. At dapat may alam ka kahit konti nito. Pero sana ma-inspire tayo sa mga taong nagumpisa sa mahirap at nagiging mayaman. At sana malaman mo rin na isa sa may kakayahan na makapagbigay sa atin ng financial freedom ay ang salitang negosyo. Kaya kailangan mo na magumpisa ngayon at bumuo ng plano kung paano magkaroon ng sariling negosyo kahit ano pa man ang iyong kalagayan ngayon. Ang negosyo kasi kaya nitong magbigay ng malaking income sa iyo in the future. Hindi ito tulad sa pagtatrabaho na nakabase ang kita sa oras. Kaya siguradong mahihirapan ka kapag nagre-retiro ka na. Lagi mong tatandaan, may dalawang uri lang ang pinagkukunan natin ng income sa mundong ito. Ang active income at ang passive income. Ang active income ay ang pagiging empleyado at self-employee. Ito yung nakabase sa oras ang kinikita mo dito. Wala namang masama dito, lalo na kung malaki naman ang kinikita mo dito dahil kaya mo naman din mag-ipon ng pera mula dito. Pero tulad ng nasabi ko, limited lang ang oras at lakas natin sa mundong ito. Kaya naman mas nakabubuti kung makapaghanap pa tayo ng ibang paraan o pagkakakitaan. Dito na papasok ang pangalawa, ang passive income, ang mga paraan ng mga mayayaman. Dito na papaloob ang salitang negosyo, mga investment na patuloy na magbibigay sa iyo ng income kahit hindi naman ganun kataas ang oras na nilalaan mo dito. Or kung na-establish mo ng mabuti ang negosyo mo, kahit wala ka pa sa negosyo mo o sa kumpanya mo, kaya pa rin itong magbigay ng tuloy-tuloy na income sa iyo. Ito po ang kagandahan kung may sarili kang negosyo. So hanggang dito na lang po ang video natin. Alam ko marami na naman kayong aral na nakukuha nito. Sana maging matagumpay tayo. Paalam.